Kasi ang buhay ng farming ay nasa kondisyon ng lupa. Second to the largest contributor of climate change. Yung ang agriculture. Sino sa mga anak ng farmer ang interesado mag-farm? Ala na. Siguro out of 100%, baka 5 or 10% lang ang nakaka-interest. So ano ngayon ang ano ba ang pinaka-solusyon at ano ba yung talagang overall na naging problema? Ang India ngayon ang number 1 sa rice production. Average 400 to 500 kaban per hektar. Tinalo nila ang Japan. Ang Japan kasi nasa 350 kaban per hektar. Tinalo nila ang Japan. Ba't tayo dito maka 100 lang eh, masaya-masaya? Oo. Ayan, so good evening. Ayan, siguro nakikita naman ako ngayon. Ayan, wala po tayong mic ngayon. So nandito po tayo ngayon para sa special na content. Ayan, meron po magpapaliwanag ng biofertilizer na magagamit natin sa ating mga kabukiran. So kasama natin po dito ngayon sila Sirs. Ayan, sila Sarah and Mark and ayan, Sir Ray and Ray. Ayan, take 2 na to kaya nawala na yung pagkukuhan. Wala pa lang mic nung una. Wag na nga tayo mag-mic. Mas maganda. So ano ba ang kuha natin ngayon, sir? Yung sinasabi niyo po sa akin. Actually hindi ang nabanggit lang sa akin ni Mark is yung sa mayroon kayo ipapaliwanag na biofertilizer. Yeah. So wala pa talaga ako idea yon. Pare-parehas po tayong matututo ngayon. Kasama ako. Pinapaliwanag niyo ba sa'yo? Konti. Konti. So ngayon may papaliwanag ng mabuti ni sir na makakatulong sa palay lang po ba yan? Or ng farming. Lahat. So palay, gulay, prutas, pati sa mga livestock. Sa mga hayop din. Po. So at saka aqua din. Okay pala. All in one? Basta food production. Po. So kayo nagagamit nyo na ba to or na testing nyo na ba yung product nila, sir? Hindi pa. So ngayon natin testingin sabay-sabay Pero nakita nila ni Bro Mark yung mga area. Yung mga area na nagamitan na po. So ibig sabihin talagang tested na po. Yes. Tested na. Ilang taon na po ba kayo sa Pilipinas? 10 years na sa Philippines. Dito sa Luzon, going 2 years. 2 years na. Going 2 years kasi nag-start although ang opisina namin dito sa Cabanatuan nag-start yan, magwa 1 year pa lang. Pero before kami nag-put up ng office, may mga order na sa amin galing pa ng Davao. Pinapadala namin. Pero saan yung planta? Australia. Grabe. Pero sa Davao kasi doon ang storage sa Mindanao. So ibig sabihin kung siya international brand. Australian Technology And ba? Kung pala talaga yan, no? High grade. Premium quality, high grade. Po, talagang lahat ng makikita mong maganda syempre sasabihin ni sir. Yes. Kain muna po kayo. Sige po. Ayun, may salad po tayo, may kalamansi po tayo dyan, no? Nova Squeeze. Masarap ba? Yes, Panalo? Ubus na nga ni Mark. Marami maiinom si Ate Donna niya pag-uwi, Sigurado, buti na lang may isang box na pauwi sa akin si Charlie. May papauwi kami diyan, babayaran din nila. Pero winner yung lasa. Wow, thank you naman. Kayo sir, natikman niyo po ba? The best. Ako ang una nakaubos Habang andun pa tayo sa mga grapes naubos ko na Naubos nakalibot na rin sa grape tsaka sa farm sila, sir, Yes. So yung product po natin, yun nga, sabi nyo international yung product natin. Yes. Para sa lahat ng crops. Yeah, kasi ang ating concentration is soil rehabilitation. Opo, soil rehabilitation. Ibig sabihin, soil conditioning. kasi marami na pong nagpakilala sa akin ng ganyan ano tawag dito, marami na rin ako natutunan ng mga training. So tungkol sa mga rehabilitation, yung pagpapaganda ng lupa. Yes. Sa pagka-rehabilitation ng sinabi, di ba? Yeah. Kasi ang buhay ng farming ay nasa kondisyon ng lupa. Condition talaga ng most lupa. of the time, ang isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas, yung tinatawag nating soil acidity. Opo. Na nagre-result siya ng mga pathogenic microbes. So kasi yung mga pathogenic microbes ay nabubuhay yan sa acidic environment. Opo. So sila yung mga fungus, virus, bacteria. Saan ba nakukuha, sir, yung acidic Sa mga chemicals. Chemical na? Fertilizer, mga... ibig sabihin dun sa mga ginamit natin
ginagamit nating fertilizer. Yes. Na katulad ng lahat na ng synthetic Yeah. fertilizer. Not only the Opo. fertilizer, but even the chemicals na ginagamit yung pang-spray. Pati yung bagay, synthetic kuwan na rin yun. Synthetic, Mga insecticide, mga lahat. pesticide, ano. Kasi yung kanilang chemical residue, dalawa lang ang pinupuntahan. Opo. Pababa at pataas. Sa dahon at saka sa... Pag bumaba yan, ang sisirain niya, ang nagkakaroon ng side effect, ang lupa at ang tubig. So nagkakaroon ng contamination. Pag umibabaw naman siya, papunta sa hangin, at nagkakaroon nag-emit siya ng mga pollution or mga greenhouse gases. Kaya nangyari, yun ang second to the largest contributor of climate change. Yung Ang agriculture. Opo. Using the commercial or chemical farming system. Which is na yun ang ginagamit namin ngayon. and lahat buong Pilipinas, yan ang practice. So hindi natin masisi dahil yun ang natutunan natin. Opo, farmers practice nga kung tawagin. Natutunan natin yan mula noong 1970, nung nag-start tayo gumamit ng mga chemical Synthetic. inputs. Opo. Ibig sabihin dati hindi tayo gumagamit. Hindi tayo gumagamit dati. Tapos doon na nagsimulang pumangit. Oo. Pero sabi naman nila, habang dumadami ang pataba, mas dumadami ang anihin. Yun ano yung bang dati. pa natin doon? Kasi ang lupa natin is highly alkaline. So dahil highly alkaline siya, kailangan Opo. siyang ma-neutralize. Kaya kunting pataba mo lang, maganda ng epekto. So along the way, nung nagkakaroon na ng acidity, tumataas na ang demand sa fertilizer. Kaya pag hindi ka na nagpataba ng madami, wala ka nang halos inaani. Hanggang ngayon, kahit madami ang pataba mo, hindi ka na rin naani ng mataas. Kasi sobrang acidic na, extremely acidic. Parang nalason na yung lupa. Yeah, polluted na. Polluted. Toxic na siya. Opo. At pagka ang lupa ay naging toxic na, nabubuhay na yung mga cancer ng lupa. Yun naman yung nagkukos ng mga plant diseases. Kaya dumadami na yung mga honey. Yes, honey, tunggro, lahat ng mga sakit naglalabasan. Opo. Pati yung mga aphids. So ang mahirap kasi sa ganitong mga pathogens, kung tawagin natin pathogenic microbes. Hindi natin nakikita sa mata, pero nakikita natin ang sirang ginagawa nila. Halimbawa, example niyan is nanunuyo ang dahon, nasisira, naninilaw, namumula. So ang nangyari sa halaman, humihina yung ani. Yan ang talagang pinaka-outcome. Kasi pag nagkaroon ng stress ang halaman, affected ang growth in production. Kasi kumbaga parang mayroon na kasi yung time na hinahabol. May period yan. Mga timing. Yes. Tatlong stages ang pinaka-importante sa halaman. Tatlong stages. Yun yung tinatawag nating vegetative stage, yung productive stage, at saka yung ripening stage na. So, pero sa umpisa kasi, ang medyo naniniglict natin at hindi napapansin ng mga magsasaka natin sa Pilipinas, yung tinatawag na land preparation. Opo. Yun nga. Kasi kami tinrin kami sa Japan, tinrin kami sa Australia, sa Israel. Yes. Layo na nung narating, nakamustang nga. Hindi naman, kasi talaga sinadya naming mag-training doon para makita namin yung difference at saka yung technology yung ginagamit nila. So kung bakit ang Japan, once a year lang kung magtanim, pero sumusubra ang pagkain nila the whole year. Para sa kanilang... Wala sa kanilang only rice? Wala. At saka hindi sila nag-i-import. Nag-i-export pa sila. Ang liit ng bansa nila, di ba? 20% lang ng buong Japan ang agriculture land. Opo. 80% hindi nila, walang pakinabang. Mga mountainous, mga nag-a-ice, tubig. Could you imagine Pilipinas is almost 90% of the entire country ang pwede gawing agriculture. And yet, tayo ang number one importer sa buong mundo. Opo, yun nga nakakalungkot no? So ano ang meron? Una, yung ating soil condition. Talagang not suitable for farming anymore. Ang lupa natin. Kumbaga nandoon na siya sa stage na nag-plateau na tayo. Opo. Na-reach na natin yung pinakasagad ng farming na kahit anong gawin natin, di na natin mapapaangat pa. Bagkus bumabagsak pa. So, pangalawa, yung ating practice na natutunan noong 1970 hanggang ngayon, hindi na na-upgrade. So, could you imagine more than 50 years na yung ating traditional farming system? Opo. So, bihira na lang yung nag-a-adapt. Katulad mo, nag-adapt ka ng drip irrigation. Yan yung mga bagong modern way of farming. Opo. But, ang pinaka-importante dito is not only the inputs, but the whole farming system. Even the management. Lalo na sa palay. Kasi ang palay kasi scientific. Ang farming system ng palay is napaka-importante matutunan ng tao yung paano mag land prep, paano magpunla,
paano magpatubig, paano Tama. mag-alaga, yung proper nutrition, yung proper tinatawag nating mga pest management. Kasi ang nangyayari sa atin sa Pilipinas, we are reactive. Saka tayo gumagawa ng paraan pag may problema. nangyari. Oo. Hanggat wala pa tayong nakikitang problema, wala tayong ginagawang action. Ang problema, pag lumabas na kasi ang problema, nasa stage na siya ng emergency. Opo. Kasi, katulad sa palay, bago mo makita yung sakit, sira na yung roots niya. So, pag sinira na ng fungus or ng bacteria yung roots, saka ngayon umakyat sa dahon, nakita mo yun, nanilaw, namula. Kahit anong gawin mo, di mo na yan hindi na makarecover. Opo. Why? Kasi, sira na yung root hair, which is one of the most important para makakain ng halaman. Kasi doon sa root hair dumadaan yung mga nutrients, even the water. Kaya kahit anong gawin mong pataba, wala na, hindi na siya makarecover. Kaya lumalaki lang ang gastos ng mga farmer. Kaya nga, Bomba rito, bomba ron. Tapos mga chemicals. makikita mo doon, ganyan na ng ganyan. Kasi sprayan na sprayan. hoping na makarecover pa. Opo. Ang nangyayari, lumalaki lang ang gastos, pero bagsak pa rin. Wala nang Lugi. magagawa. Kumbaga, huli na lahat. Yeah. Opo. And may tinatawag tayong worst case scenario na pwede mangyari. At it will happen right now. Nandiyan na. It's already happening. Ano yan? Bintahan ng lupa. Oo, ganun nga. Bakit nagbibinta ng lupa ang mga magsasaka? Mas kumikita na po kapag ka po ibebenta yung lupa. Kapag ka nagbenta ka 1 milyon, 2 milyon, hindi nyo na po kikitain sa farming yan. Oo, tama. So, binibenta na lang po. Yes. At sinasamantala naman to ng ating mga developer. Oo. So, nangyayari ngayon, nakukonvert yung ating agriculture land to residential or commercial. Residential. Kaya mas lalong humina tuloy ang local production. Yun nga. Kaya naging dependent tayo sa importation. So, yan ang nangyayari ngayon. Massive yan, buong Pilipinas. Lahat na halos lahat nagiging So, what is the worst na pwede mangyari? Mawawalan tayo ng mga farmer dahil ang farmer mismo ang susurrender, ayaw susuko. Actually, sir, ako lang nararanasan ko ngayon yan dahil sa sobrang baba ng palay. Nag-iisip na ako medyo, ano ba yan? Saan naman kinikita? Ang laki ng input. Ang mahal po ng pataba ngayon, ha? Tama. 1.5, 1.7. Ang diesel, 50 pesos per liter. Yeah. Nag-iisip na ako na parang hindi na yata worth it yung pagpo-farm. Meron naman kaming ibang negosyo, nagkakalamansi juice. So medyo ako mismo nakakapag-isip. Di ba? So, pero syempre, hindi naman ako sumusuko. Nagunting may solusyon tayo. Ayan o, tutulungan tayo ni Sir. May solusyon daw. Pagkatapos ng mga kinukwento ni Sir. At dahil nga meron tayong tinatawag na may crisis tayo ngayon. So let us face the reality na we are now in the crisis of survival. Ang ating agriculture industry. Pag hindi natin ito nagawan ng action before it's too late, talagang magkakaroon ng naturally dying yung ating agriculture industry. Bakit? Una, yung farmer natin ngayon, nasa average of 40 to 60 years old. At for the next 20 years, I do believe na hindi na nila kayang magsaka. Aasa tayo sa next generation. So mga anak ng farmer. Ang tanong, sino sa mga anak ng farmer ang interesado mag-farm? Ala na. Siguro out of 100%, baka 5 or 10% lang ang nakaka-interest. So, Ako nga lang ngayon po, nahihirapan ako manap ng tao. Yan. Kasi nga, laging lugi. Kasi nga, dahil sa ayuda. dahil sa ayuda. Dahil sa porpoise. Tama kayo. Maraming factors. Pero, in general, yun yung problem na kinakaharap natin. And worst comes to worst nga, yun na nga, magkakaroon na ng land conversion kasi ayaw na ng farmer, gigive up na, ayaw na rin ng mga anak, so binta ang lupa dahil matanda ng mga magulang. At ang susunod dyan, mawawalan tayo ng food security. And puro import pa rin talaga. Wala na makain. At remember, kung nangyari sa atin to, mangyayari dito sa ibang bansa. Yung kinukuhanan natin ngayon, Vietnam, Thailand. Yun nga sinasabi ko. Nauna lang tayo. Darating ang panahon, yung problema natin, magkakaproblema din sila niyan. Sasabihin nila na, hindi na namin kaya mag-supply ng pagkain sa inyo. Sasarado na. Yan, darating ang panahon, wala nang bansang magsusupply sa ibang bansa. Why? Kasi uunahin nila yung population yung sarili nila. And the population is getting bigger every year. Paano kung naging subdivision na lahat dito sa Pilipinas? Yun ang pinaka-worst na pwede mangyari. Wala na tayong makakain. Kahilig pa naman natin sa bigas. And not only that, kasi ang mga tinatawag nating mga Middle East country, sila ngayon ang nag-i-explore how to plant rice. Opo, din sa mga disyerto, no? Di ba parang sampal sa atin yun? Na tayo nga may pinaka-kompletong natural resources para sa agrikultura. And yet, yung mga disyerto pang bansa, ngayon ang gusto magtanim. Opo. Tapos tayo namang Pilipinas na
abundance sa natural resources, tubig, lupa, at magandang klima, tayo patuloy yung sumusuko. Sumusuko. So ano ngayon ang ano ba ang pinaka solusyon at ano ba yung talagang overall na naging problema? So kumbaga natukoy nyo na yung problema na parang sa lupa talaga. Yeah. Yung may problema. Yes. Tapos yun yung magandang susolusyonan. Yes, yun ang Opo. importante. Kasi like for example, nagkakaroon kasi tayo ngayon ng nasa mindset na kasi natin na yung farming natin sa Pilipinas is for survival na lang. Wala na siyang fortune. Hindi na siya pang negosyo, Kumbaga hindi mayaman. nakikita. Parang ako ngayon, di ba? Ilang hektarya po yung tinamnaman ko? Halos at 21. Grabe, Ang laki. kinita lang ng all in all, kinita halos mga nasa 300. Oo. Versus dun last year na 24 ang presyo ng palay halos almost 1 million. Napakalaki ang nawala. Oo. So ngayon, nag-iisip ako, benta ko na kay lupa. May pag-asa naman. May pag-asa. May pag-asa. So let us focus on the solution kasi andyan na yung problem eh. Buong Pilipinas na kasi to, hindi lang kasi to hindi lang to isolated. Sa buong Pilipinas ang nangyari sa ating tinatawag na soil degradation Opo. and soil acidity. So let's talk as a whole sa buong agrikultura. Sir, ano pa yung tubig? Kahit doon sa specific na sabihin na lang natin na yung sa rice na lang muna para makita natin overall. Kasi siyempre ang rice ang pinaka-staple food. Opo. So ngayon 3 times a day, minsan 5 times. Yes. Ngayon ang nangungunang bansa ngayon sa buong mundo na dati lang nating tinuturuan, Vietnam, Thailand. India. India pa. Ang India. Oo nga, ano? Ang India ngayon ang number 1 sa rice production. Average 400 to 500 kaban per hektar. Tinalo nila ang Japan. Ang Japan kasi nasa 350 kaban per hektar. Tinalo nila ang Japan. Ba't tayo dito maka 100 lang eh, masaya-masaya? Oo. Yun nga. Napag-iwanan na. Wala na ang Pilipinas sa top producing country. Top 50, wala na. Burado ng Pilipinas. So we are not producer country anymore. We are consumer country. Pero ulitin ko sir, 400 to 500. Yeah, that is 20 per to 20. hectare? Yeah, 20 to 22 tons per hectare. Followed by that's top 1. Followed by Japan na nasa 350 kaban per hectare. Pangatlo natin ang China nasa 300. And ang mga Thailand, Vietnam nasa 250 to 80 kaban per hectare. Opo. So asan ang Philippines? 100, minsan mababa pa sa 100. So ibig sabihin tayo ang unang natuto, pero tayo ang hindi nakapag-improve. Ngayon po ang nagiging ani po namin 70, 80. Marami na yung 110. So ano ang naging cause and effect? So yun na nga. Doon na tayo ngayon sa solusyon. 300 sa 300 China, pang ilan yung Pilipinas doon? Wala na sa top 50. 50. Wala na. Ang konti na. Grabe. Pero yung mga bansa na yan, tayo nagturo niyan paano magtanim. Sa area, Sa area at saka dito sa Silisio. Opo. Pero sa area talaga, sa UP Los Baños. Dahil before kasi, wala pang area ang Vietnam, ang Thailand. Philippines lang ang nagkaroon ng area. Unang nagkaroon ng area sa buong Asia. Ang problema, lahat ng tinuturo sa area, hindi sinusunod ng Pilipino. Hindi sinusunod? Kaya ang ginawa ng area ngayon, lumipat sa ibang bansa. Iniwan ng Philippines. Bakit katigasan ng ulo ng mga Pinoy? Opo. Ang tinuturo sa area, number 1 na tinuturo sa area, yung tinatawag na SRA. Yun nga. Yung tamang spacing, System of Rice Intensification. Ayun, System of Rice Intensification. Which is perfect spacing. Kasi bawat variety, may tama siyang space para gumanda ang kanyang performance. So, di ba, hindi na sinusunod ng Pilipino yan. Minsan, sinasabog na lang yung binhi. Sabog. Kasi nga, gusto natin i-shortcut kasi matrabaho yung magtatanim. Matrabaho. Oo, maproseso. Pangalawa, yung water management. Yung water management which is one of the most important sa pagpa-farm, hindi rin masyadong nasusunod. Kasi ang ginagawa ng Pilipino sa Pilipinas, correct me if I'm wrong, binababad sa tubig yung mga palay. Ginagawa nating water lily. So, akala natin yung palay, mas gusto niya maraming tubig. Hindi pala. Kasi ang palay pala is family of grass. Ang kailangan niya lang is 25% water. So, pag binababad mo siya sa tubig, hindi siya magpe-perform. Yan ang mga maling mga naging ano natin. Kaya ako tawag dito yung sa pinag-trainingan ko, kailangan mas maganda alternate wetting and drying. Ang tawag dyan, water intermittent supply. So, perfect water management. And meron pang isang na ano natin, hindi natin nakaligtaan or hindi natin masyado binibigyan ng pansin, yung the first 20 days na hindi nagpapatubig.
Baligtad ginagawa ng Philippines. Pagkatanim, patutubigan yan hanggang isang buwan. Hindi tatanggalin ng tubig. Ang rason ng mga farmer para hindi tumubo ang damo. Pero ang hindi natin napapansin na ang palay pala ay damo. Kaya hindi tutubo yung suwi. Pag hindi nagsusuwi ang palay, hindi maganda ang ani. Kasi ang bumubunga ang suwi, hindi ang binhi. So pag nagtatanim ka ng binhi, hindi yan bubunga na maganda. Ang bubunga sa kanya ang suwi. So dapat ang pinaparami yung suwi. Opo, ganun nga. So pagka pinatubigan mo yan, hindi yan magsusuwi kasi nalulunod. Ang mga nalulubog, nalulusaw sila. So marami kami kasi sa amin kasi ang tinuturo namin, hindi kami nagbibenta ng product. Opo. We are into program. Yung tinatawag nating farming system. Gusto namin ituro talaga yan. From land preparation, parang kurso. Sa una pa lang, andun na kayo, tuturuan nyo, gano'n. Kasi kung hindi natin babaguhin yung farming system as a whole, walang mangyayari. Paulit-ulit na lang yung ating farming na halos wala ng improvement. Cycle na siya eh. So ang gagawin natin, new technology, new farming system. Pero, una na kita, sir. Mahal po ba yan? Pwede natin sabihin na tama-tama lang. Tama lang. Sige. Hindi siya masyadong mahal, hindi rin siya masyadong mura. Kasi nga, nandoon tayo sa premium. Opo. Premium quality. At the same time, ang target kasi natin dito is double to triple the yield. Yung kaya ba nating dito po ba sir sa Pilipinas, kaya po ba nating mag 200 or 300 per hectare kaya ng ibang bansa? Okay, napakagandang tanong. Actually, marami na tayong nagto-200 dito. Ordinary lang yan sa amin ang 200. Meron na kaming napaanin ng 307 kaban. Saan po? Sa Talavera. Ako mismo, nung nagpa-farm pa ako, napaani kong sarili ko, hybrid to sir napaani ko ang sarili kong farm ng 320 kaban. Ilang area per hectare? Ilang area? Ano yun, nirent lang kasi namin yun, 5 hectares lang yun. 5 hectares. Pero, ibig sabihin nakuha 5? 320 kaban per hectare. Opo. At average of 50. Kasi marami po nagsasabi na hindi naniniwala dyan sa mga ganyang ganito. Sa mga demo-demo. Kasi ang binedemo po nila 1,000 square meter lang. Hindi nila natatesting na sa malakihan. Sa malakihan. Ang amin pong user sa Talavera is 27 hectares. Dami So, kumikita na yun. Ibig sabihin, 300 pala Yes sir, actually sir, 3 cropping na siyang bingo. Wow. Kahit mababa presyo, okay yun. Walang problema sa kanya yung presyo kasi unang-una seed grower siya. Pangalawa, mahal yung seed grower Pangalawa sir, double triple ang ani niya eh. So kahit mababa ang presyo, dahil nadoble yung kanyang ani, hindi niya ramdam yung pagbagsak ng presyo. Kaya nga, pagka ganun. Kami nga, mag 150, 180 lang na ani. Masaya na. Masaya na kahit mababa presyo. Kaso, naka 70 nga lang yung isang area. Si Sir Nestor Ramos ng Homestead, Talavera, ang pinakamababa niya ngayon, itong dayatan, ang pinakamababa niya is 220. Pinakamababa. Ang pinakamataas niya 307. Grabe, no? Yung last yung pinuntahan natin bro, 307. Sabihin mo, mag-compute po tayo, sabihin mo na lang 350,000 ang gastos mo isang hektarya. Ibig sabihin 250,000 ang kikitain mo sa hektarya. Yeah. Pagka ginamit natin yung technology na dapat di tayo matigas ang ulo, Yes. Actually, it's ano lang naman. Una is tinatawag nating realization kung ano yung problem and let's focus on the solution. Kung ano dapat gawin. Kasi andyan na yung problem eh. Kahit anong gawin natin, andyan na eh. So, hindi na natin yan pwedeng i-deny. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin, at talagang andyan na mismo sa ating mga lupa. So, ang concentration natin muna ngayon is soil management at saka soil conditioning. May nilalagay po tayo? Yes. May nilalagay at the same time, meron tayong sistema na gagawin. So, ito yung tinatawag na microorganism. Bioprotect. Yeah. Bioprotect. Yeah. Ano, kamukha ito yung mga bioenzyme, yung mga ganun, hindi. Yung mga ang pagkakaiba decomposer. Ang pagkakaiba ng Bioprotect, siya yung tinatawag na 3 kings of microorganism. The most dominant microorganism in the planet. Kaya niyang kumain ng kapwa niya microorganism. Wala ko kaya kumain ng tao. Siya yung microorganism na kayang pumatay ng microorganism. Kasi ang mga microorganism yung mga bad microorganism po, tama? Like mga fungus, virus, bacteria. Yan kasi ang hindi nakokontrol sa lupa. At madalas, yan ang nagkukos ng mga sakit sa mga halaman. So pag wala kasi tayong predators sa mga yan,
bumabalik lang yan, nag-hibernate yan sa ilalim ng lupa. Halimbawa ngayon, tinira ka ng hanip. Ang hanip na yan, natutulog lang yan sa ilalim. Pagka sila ay dumadami na, aakyat sa ibabaw, sisirain yung mga halaman mo. So, titirahin natin ng chemicals. Hindi sila namamatay lahat. Ang namamatay lang, yung nasa halaman lang. Yung nasa ilalim ng lupa, hindi tinatamaan. So, magpaparami ulit. Babalik na naman sa next cropping. Ilang hektarya po ang isang... Okay. That Bioprotect is good for 1 hectare, ang isang pakete. So, ang laman kasi niyan is... 100 grams po. yeah, 12 billion yan na microorganism. 12 billion? Microorganism. 12 billion na similya. Pararamihin pa natin. Gagawin natin trillions. Ano po ito? Ini-spray? Or kinukuhan? Ini-spray sa lupa. Sa land prep po ito, tama? Land preparation, tama. Anong stage ng land prep? The first harrowing. Before roto or... After rotor. After roto. After rotor. Ang purpose kasi niyan, pag tutubigan pa, hindi na? mas maganda lang yung mamasa-masa lang ang tubig, ang lupa. Hindi siya malalalim ang tubig. Kasi ang purpose natin yan, makapenetrate siya sa mismong lupa hanggang ilalim. Dahil ang microorganism na to, kaya niya magpenetrate hanggang 12 feet below the ground from the topsoil. Grabe oh. Oo, so kumbaga talagang mga 3 meters deep. Kasi may ginagamit ako dyan eh. Ganun ba? Ayun maganda, pwede mo siyang isabay. Decomposer. Ito kasi multi-purpose na. Decomposer, soil hastener, killer ng pathogens, at saka anti-parasitize. Ibig sabihin, hindi napipisa yung mga itlog ng insekto, pati itlog ng kuhol. Yung itlog nung kwan. Huwag lang yung itlog ng nag-i-spray. Yung buto ng damo. Kinakain din niya. Lahat ng biodegradable. Yung kasi ang peste sa palay, di ba? Yung damo din. So, may sistema kami paano siya ginagawa. Actually, ano lang yan? Pati buko. Oo, lahat yan. Lahat ng tanim na nagkakasakit. Napakaganda ng technology na yan. Opo. Ang ginagawa lang natin dyan, una, is i-penetrate natin siya sa lupa para siya maging gwardiya ng lupa natin. Parang sundalo. Opo. Sila yung bantay ng lupa. Sundalo natin sa lupa. So pag nandyan sila, present yung population nila, wala makakapasok na mga pathogens. Kasi kinakain nila yung mga pathogens. At pati yung mga kuhol, itlog ng kuhol, hindi napipisa. Pati yung mga insekto, hindi napipisa. Pati yung harabas. Kanina lang, galing ng... Harabas din, ano? Meron kaming doktora na galing ng Rizal. Bumili kanina ng products. Galing kami ng Karanglan, nag-abot lang kami sa office, bumili ng good for 3 hectares. Kasi sila lang ang kumita sa Rizal, sa Sibuyas. 1,200 bags yung buriki per hectare ang hinarvest nila. Dami. Napakarami. Milyon ang kinikita nila per hectare. Ito ba yung ginagamit? Yan ang ginagamit. So nagulat sila kasi lahat ng katabi nila kinain ng harabas. Pero sa kanila hindi na damage. So ano ang protection meron? Kasi kumbaga sinasabi natin to, hindi lang ito yung produkto na ginamit no nagsisibuyas. Hindi lang. Iba pa. Yeah, kasi marami pa tayong ibang products. Yan lang yung pang land prep. Ito lang yung pang land prep. So ngayon, magkano po ba yung ganitong isang pakete ng ganito pang 1 hektarya? Ang cost niyan is 1,400. Good for 1 hectare. Opo. So ang gagawin lang natin diyan, titimplahin natin siya sa tubig muna ngayong gabi at bukas natin siya gagamitin. So may sistema diyan. Parang binubuhay yung microorganism. Ang tawag diyan fermentation. Opo. So bubuhayin natin siya, pakakainin lang natin siya ng brown sugar or molasses. May papakain pa. Kasi ang sila ay dormant. Opo. Ang process ng ginawa silang dormant or inactive para hindi kasi sila powdered para hindi muna sila mag-activate habang nasa container. Kasi pag nag-activate sila, sasabog tong container eh. So, lolobo. Lolobo yan. So, ang gagawin natin diyan, pagka gusto na natin gamitin, that's the time na natin siyang i-activate sa water. Kumbaga kinabukasan natin gagamitin. At trillions na siya. Kasi kaya niya mag-multiply double every 20 minutes. Ilang water po i-dilute ito? Hanggang maximum yan ng 1 drum or 200 liters. Hindi po isang karga ng spray. Pang 1 hektarya talaga siya. Pang so mga 10 to 12 na karga. Pang 200 liters? Yes, 200 liters. 1 drum. So that's more than enough for 1 hectare. So pagka mag-ano na tayo, naka-rotor na, saka siya i-spray. 2 beses yan ginagamit kung sa palay. Pagka naka-rotor at pag nakapaglinang na, bago magpatanim. 2 beses? Follow up ulit ng isa pa. Kailan po? Tuwing? Pag naka-rotor na, unang rotor, at yung pangalawa, pag nakapag-libiling na, nakapaglinang. Pag nakapaglinang, bago magpatanim or magpatanim. Magsabog. Halimbawa, ang schedule ng patanim natin bukas or sa sunod na araw, ngayong araw na to, ipa-spray mo siya.
So, ano ang purpose nun? Dahil may mga pathogens na galing sa irigasyon Opo. na sumasama sa tubig. So, kailangan yun, makontrol lahat bago pakawalan ang similya. Kasi ang unang ini-infect ng mga pathogens ang similya. Kaya, meron din kaming practice ng tinatawag na seed inoculation or seed vaccination. Opo. Yung binhi, ibinababa dito. Binababa. Yes. Para ma-vaccinate siya. Immunize siya. Meron ma-immune din siya. akong binabad na gano'n eh, yung naman, BioN naman. Marami akong ginagamit eh. Okay naman yan. Lahat ng mga products na yan, okay yan. Opo. So ito pwede rin pang balot. Kaya lang ito talaga, kumbaga multi-purpose na siya. Opo. Biofungicide, biomolluscicide, Hindi na sususuin. Yeah, kasi ang Opo. suso niyan, walang mapipisa. Lahat ng itlog, kinakain niya, binabaog niya. So, So, pag walang doon mapisa, pa makikimenos na sa molluscicide. wala nang next generation. The purpose Opo. niyan, kasi kung titingnan natin, sa katagal-tagal ng panahon gumagamit tayo ng pamatay damo at pamatay suso. Pero hanggang ngayon, ang suso nandyan. So, ibig sabihin, hindi effective. Opo. Kasi more than 50 years na tayong user. Ba't hindi natin nasusolusyonan yung problema na yan? Ano ba to? Organic ba to or con? That's organic kasi microorganisms yan. So, bio. Life. Bio-fertilizer din. Yeah, biofertilizer. Ayun, organic nga pala. Yeah, but the good thing with Eco-friendly. that products, ano siya? Siya yung the most dominant. Kumbaga kings kasi sila, mga kings. So ayaw na ayaw nila nung may mga gumugulo sa kanilang empire. Pag napasukan nila yung area, sila yung maging dominante doon. Magiging free ka sa lahat ng mga sakit na papasok doon sa mga halaman. Meron kang protection. Opo. At kaya nilang mabuhay hanggang 4 months. So that's one cropping season. So ibig sabihin, pagka nag-land trip ka ngayon, hanggang maani mo na yan. Andyan pa sila. Opo. Protektado yung halaman mo. Kaya napakagandang So technology. nakakabawas na ng pag-spray. Ang dami nating mababawas. Opo. Una, mababawas natin yung mga... Ito pa lang ha, nandito pa lang tayo. Yeah. Bali, ilang product ba yan? Product. Tatlo sa... Tatlo. So nakakaisa pa lang tayo. Ang dami ng benefits na pwedeng makuha. Yes. Abangan natin yung susunod pa. Yeah. Inom muna tayo. Sige. Break mo na. Nakakatawa kasi dual purpose na. In-explain na kayo. ini-explain na sa akin eh.